Hello, magandang araw po sa inyong lahat. So today, ang ating topic ay makikita natin sa Matthew 10:16. Ang sabi ng salita ng Diyos, tignan ninyo, isinugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita. So may dalawa po tayong matututunan dito bilang mga soul winner sapagkat tayo isinugo ng Diyos whether we like it or not. The moment we receive salvation in our life, it's also our obligation bilang nakatanggap ng kaligtasan, ng mabuting balita na in return tayo rin po ay mangangaral ng salita ng Diyos. So tignan po natin na ang talatang ito, napakahalaga po nito bilang paalala sa atin na hindi po ganun kadali ang mag-win po ng soul. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, isinusugo kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Parang handang mangagat, handang bumato, handang manakit yung mga lugar or even people na aabutin po natin. Ano po? So ganyan po kadelikado, ganyan po yung pwede natin kaharapin sa even ating kapanahunan. Kaya ang sabi niya, maging matalino kayo gaya ng ahas at maamo gaya ng kalapati. Maging matalino gaya ng ahas. Ang hasilya ay kilala sa pagiging maingat at mapagmatyak. Tingnan natin ang kanyang katangian. Maingat, hindi basta-basta kumikilos na padalos-dalos. So, sa ating pong pangangaral ng salita din po ng Diyos, kailangan inaaral natin or sinusuri natin yung mga uri ng taong aabutin po natin, yung kakayahan nilang umunawa, or even ano yung mga spiritual background po nila, at wag po tayo kaagad-agad magsasalita na pwedeng makasakit po sa kanilang mga damdamin. So, ingatan natin pananalita, ingatan din natin ang ating mga kilos. And then, another katangian po ng ahas ay mapagmasid. Nakikita po ang panganib bago pa ito lumapit. Kaya kung makikita po ninyo, hindi po basta lumulusob yan. Nakahanda lang po sila at nagmamasid. At kung sila ay nasa peligro, doon lang po sila kumikilos. At the same time din po, maging pamagmasid po tayo sa mga inaabot natin. Mga lugar na inaabot natin o mga lugar na pinupuntahan po natin. Kailangan nandun po tayo upang matuto muna bago tayo makapagturo sa kanila upang yung mga salitang ating babanggitin ay maging angkop din po or even yung kilos natin ay maging angkop dun sa kalalagayan nila. And then, ang mga ahas din po ay marunong magtimpi. Hindi umatake kung hindi kinakailangan. So, in winning soul, we need patience. Hindi po tayo basta-basta pumapatol sa mga bagay-bagay na usapin, na instead na mapalapit natin sa Diyos, minsan napapalayo sila dahil kung ini-insist natin yung gusto natin. So, magkaroon po tayo ng pagtitimpi at the same time. And then, madiskarte po. Marunong pumili ng tamang oras at tamang paraan ang mga ahas. So, in winning soul, we have to be madiskarte sa ating paglilingkod. Matutunan natin ang mga bagay na dapat gawin, paano lapitin, kung paano po abutin. So, kasama po yun sa ating pag-win soul. And then, maging maingat po tayo sa mga salita natin. Hindi tayo basta nagsasalita na hindi muna pinag-isipan katulad ng ating nasabi kanina. So, again, alamin muna ang sitwasyon ng kausap, gumamit ng tamang paraan sa pagpapaliwanag ng ebanghelyo. Iwasan ang mga walang saysay na pagtatalo. Manalangin para sa tamang salita at tamang timing. Maging maamo, pangalawa, gaya ng isang kalapati. So, ginamit po doon, dahil tayo sinisend sa gitna ng asong gubat, kailangan po natin ng pagiging maamo. Ang kalapati ay sumasagisag ng kapayapaan, kalinisan, at kagandaang loob o kababaang loob. Kailangan, ito po yung katangian, maamo at maging mabait po tayo. Hindi po tayo pwedeng maging aggressive, hindi po tayo pwedeng mas matapang pa tayo kaysa sa kanila. As a carrier of the Word of God, of the salvation, and po, yung presensya ng Panginoon ay dinadala din po natin, makita po sa atin yung kabahitan. Ang kalapati po, hindi rin po mapanakit. Tayo po graduate na sa mga bagay na yan. Maaring masaktan tayo, maaring ma-offend tayo sa kanila. Pero we don't have to have the rights na tayo ay ma-offend against them. Lalong-lalo na kung tayo yung umaabot sa kanila. And then maging malinis po ang motibo. At mapagkumbaba. Kailangan may kapayapaan po tayong dala katulad po ng isang kalapate. And then, isa sa katangian po ng mga kalapati, tapat at walang daya. Kaya nga po, may mga kalapati po, kahit ihagis mo sila sa malayong lugar, babalik sila doon sa lugar kung saan mo sila pinalaki. Nakikita po yung tapat doon, ang katapatan po sa kanilang katangian. So bilang mga sundalo ng Diyos, bilang mga nagayag ng salita ng Diyos, ang katapatan po natin ay nasa salita niya, nasa pangako niya, at nasa katawan po ng ating Panginoon si Kristo. Ipakita ang pag-ibig ni Kristo sa bawat tao. Maging magalang po tayo kahit tinatanggihan. Huwag gumamit ng panlilang upang maikayat. Panatiling malinis ang puso at intensyon. Ang layo na ay mailigtas ang kaluluwa, hindi manalo sa argumento. Amen po ba? And then, ang dalawang katanging ito ay dapat magkasama.
Kung may karunungan at walang kabutihan, nagiging tuso at mapaglinlang po tayo. Inulit ko po, kung may karunungan at walang kabutihan, nagiging tuso at mapaglinlang po tayo. Kung kabutihan naman at walang karunungan, madaling malilang at mawalan ang epekto. Kaya nga, karunungan at kababaang loob o kabutihan, ito ay isang epektibong ingredients bilang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Ang isang soul winner ay dapat mag-isip ng may karunungan, magsalita ng may biyaya, kumilos ng may pag-ibig, mamuhay ng may kabanalan, magtiwala sa gabay ng banal na Espiritu. Hallelujah! Maraming salamat po. Hope you have learned our lesson for today in soul winning.